Magandang araw po. Ngayong araw po na ito, pag-usapan po natin ang ang napapanahong isyu. At siyempre po, panahon ng bahaan. So ito po ang isyu ngayon. Alam po natin, hindi lamang sa buong Metro Manila binaha. Bagkus sa lahat halos ng panig ng buong bansa. Sabi nga, ayon sa obserbasyon ng nakakaraming mga kababayan natin, mas malalim pa ang baha ngayon dito sa Metro Manila kung ikukumpara noong bagyong Ondoy noong 2009. Ngunit ayon sa Pag-asa, kaya naman ganon sapagkat may nauna ng dalawang bagyo o tatlo pa nga kay Ulysses. Una yung si Rolly, si Shuni at meron pang Tonyo. At ito nga si Ulysses o Ulysses. Napapanahon pag-usapan natin ito sapagkat muli napatunayan natin sa marami nating kababayan na handang tumulong sa panahon ng emergency. Binabati po namin kayo mga rescuers, bayani po kayo sa pagkakataong ito. Sa bagay po sa lahat naman ng sakuna, lagi po tayong may mga kababayan na handang tumulong, magsakripisyo, at sa ilang pagkakataon nagbuhis ng buhay, mailigtas lamang ang iba nating mga kababayan. Ito po ay magandang kultura, kaugalian ng mga Pinoy na hindi po natin kailanman ay malilimutan. We commend you, rescuers. Sabi nga sa Bisaya, Diyos ang magbayad. Bahala na po ang Diyos sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong sakripisyo na ginagawa alang-alang sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Pero ano nga ba ang mahalaga tungkol dito sa perennial floodings na to? Alam natin na tuwing may bagyo, may ganitong baha. At hindi naman maiwasan ang bagyo. Kung atin pong isipin, ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng pagbaha? Siyempre po, unang-una na dyan, hindi natin maitatanggi yung katotohanan ng ating mga bundok ay kalbo na. Kaya tuwing mayroong ulan, ang tubig ay tuloy-tuloy sa mga ilog. Kaya mga ilog ay umaapaw. Una po yan. Samantalang kung ito pong mga bundok natin ay hindi kalbo, ay di sana po ang tubig ay, alam naman natin, sinisip-sip ng mga puno, lalo na kung malalaki yan. So, ito ay napipigilan na dumaloy ng biglaan sa mababang lugar. At naiipon sa ilalim ng lupa, tuloy-tuloy ang ilog, malinis, masagana, kahit tag-araw, tuloy-tuloy po, malakas ang ilog natin. Yan po ang kagandahan kung itong ating mga bundok sana ay hindi nakakalbo. Pangalawa, yung kawalang disiplina ng ating mga kababayan. Nagtatapon po ng basura na kung saan napupuno ang ating mga estero, barado, kaya hindi po makadaloy ng maayos ang tubig. So, naiipon po kaya nagiging malaking baha at nagdodulot ng malaking pinsala sa ating buhay at sa ating pamumuhay. Bukod po dyan, hindi natin maitatanggi ang katotohanan na marami pong mga substandards
na infrastructures, mga drainage na yan. Substandard kasi po, nakukurakot ang pera. So, sa halip na maayos na magawa ang drainage, dahil substandard, hindi rin ito natutugunan ng maayos. Ang dapat sana nating inaasahan na tama at maayos na pagdaloy, tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig patungo po sa dagat. So yan po ang pangunahing dahilan kung bakit laging ganito ang ating kalagayan tuwing may bagyo. So ano sa makatuwid ang solusyon dito? Siyempre po, yung forestrations. Alam niyo po, nakakalungkot. Pag-usapan natin. Nakakalungkot itong nangyari sa pagkakalbo ng ating kabundukan. Sapagkat kung tutusin, hindi naman tayo ang nakinabang dito. Sino po ang nakinabang, ang kumalbo sa ating mga kabundukan sa buong Pilipinas, practically? Ang mga dayuhan na walang ginawa kundi kunin yung ating mga puno sa tulong ng kanilang mga business partners na ilang mga Pilipino na sakim. At ang karamihan dito ay mga opisyalis ng bayan, mga senador, may mga katungkulan sa gobyerno. Sila ang naging kapartners ng mga dayuhang ito. Yung isang puno po na tumatagal ng isang daang taon para palakihin yan, napuputo lamang nila siguro mga 30 minutes sa pamamagitan ng mechanized chainsaw. So madali po, sa ilang dekada nakalbo po ang mga bundok natin. Naalala ko po nung kami ay nasa Mindanao, maliit pa akong bata, 24 hours po, that was 1950s. 24 hours na dumadaan ang laging truck, kung aming tawagin, na may dalang mga malalaking troso, na ang diameter, kung makikita ko mga siguro 5 meters hanggang 10 meters mayroon pa, sapagkat may pagkakataon na yung isang laging truck, isa lang na troso ang dala. Kalimitan naman 3 lang. So ganun kalalaking puno ang kanilang kinukuha. At nakita ko rin po ang isang bundok na walang nakatayo ni kahit isang puno, sapagkat kalbo na pong lahat. At ang masakit dyan, hindi naman binili sa atin yan ng mga dayuhan. Basta kinukuha na lang sa atin, nagpapasweldo ng mga Pinoy na napakamurang halaga. At ang alam ko po, sapagkat nakatera din kami doon sa bundok na yon, marami pong mga Pilipinong trabahador ang namamatay, nababagsakan ng mga puno. Tapos po yung mga puno na yan dadalhin sa ibang bansa, gagawing finished product, papel, tissue, kung ano-ano, ibabalik sa atin, ibibinta ng napakamahal. So in other words, nakinabang po dyan sa pagkakalbo ng ating kabundukan ay mga dayuhan at ilan nating mga sakim na kababayan. At ngayon tayo po ang nagdurusa sa mga nangyari. So kung isa sa mga malaking dahilan ng pagkakalbo ng ating kagubatan ay yung deforestation o pagkakalbo ng gubat, sa makatuwid ang solution po dito ay reforestation. Magtanim po ng mga puno. Alam po natin na may effort na rin ang gobyerno. Kasi nababalitaan ko din po na nagpapatanim ang, hindi ko alam kung DENR yan o ang DENR po.
nagpapatanim ng mga puno. Pinaalagaan, pero wala rin pong nangyayari sa mga puno na yan. Bakit? Sapagkat nung nasa Nueva Ecija kami, isang gabi nakita ko nagliliyab ang bundok. Tinatanong ko sa mga kasama, ano yung bundok na yan? Bakit nagliliyab yan? Gabi. Kasi po, Catholics, sinusunog yung bundok na yan. Bakit? Para yung mga tuyong kogon masunog, para pagdating ng tag-ulan, tutubuan muli ng kogon. Bakit? Sapagkat hanap buhay po yan ng mga taga rito, yung magbenta ng kogon. Ano gagawin sa kogon? Gagawin pong bubong at dingding ng mga bahay. Di paano yung mga puno ng mga itinatanim? Ay wala na po yun, sunog na rin yun. So nakita po ninyo kung bakit kahit gumagastos ang gobyerno para magpatanim ng mga puno, ngunit ang ating mga kababayan ay walang pagpapahalaga. Susunugin o kaya maliit pa puputulin dahil gawing panggatong o kaya naman kaingin para taniman. So ito po ang dahilan, mga kababayan, kung bakit napakahirap na ma-achieve natin yung forestation, yung reforestation. Ngunit napakahalaga po na ito ay ating ipagpatuloy na proyekto sapagkat ito ay isa sa pinakamalaking dahilan upang mapigilan ang ang perennial floodings na ito tuwing may bagyo. Minsan nga kahit walang bagyo, nagbumabaha pa rin kung malakas talaga ang ulan. Itong malakas na ulan at itong bagyo hindi natin maiwasan sa ating bansa. So kailangan po gumawa tayo ng mga hakbang. At isa na po dyan ang reforestation. Ngayon, sa mga nabanggit na problema, kailangan po magkaroon tayo ang ahensyang nakatutok dito. Kailangan mag-double effort po. At muli, sinasabi din natin palagi na kailangan ma-educate natin yung ating mga kababayan na pahalagahan itong reforestations na ito. At kakibat pa rin dito po sa ganitong programa yung katotohanan na yung bundok natin, may mga may-ari na pribado. At hindi natin yan magalaw kahit ng gobyerno sapagkat mayroong pribadong may-ari. Ngunit nakatiwangwang. So, hindi pa rin natin mapapataniman yan. Kaya ang ating suggestion po dyan, pag-isipan na mabuti, if the government could recover the position of this itong mga uncultivated forest lands na to para mataniman po. O kung hindi naman sa pamamagitan ng batas, obligahin ang mga may-ari na taniman ito ng mga puno. Of course, alam po natin na hindi ito madali at hindi rin ito agad-agad may isasagawa. Meaning, it takes a long process. Pero, ang mahalaga po, sinisimulan natin ang isang tamang hakbang upang marisolba ang ganitong mga problema. So, malaki pong proyekto yan at dapat pag-isipan. Pero yung direction po is reforestations. At ang gobyerno ang kailangan humawak ng programa na yan. At under the police power of the state, yung mga uncultivated areas na yan, dapat yan ma-recover ng gobyerno at mataniman din. Ang pagkaalam ko po dati, mayroong programa
si Marcos noong araw during martial law time related to that aspect na kapag hindi mo makultivate ang isang area, government could take over. Naririnig ko po nung panahon ng martial law yan. And I think the agency concerned ay dapat po i-review yung palisiya na yan. Pangalawa po, massive education sa ating mga kababayan for the proper disposal ng ating mga waste materials. Sapagkat alam po naman natin na ito ay nagbabara. Itong dahilan ng pagbabara ng maraming estero. At bukod pa sa katotohanan na ito din ay hazard sa ating kalusugan sapagkat basura na napupunta sa dagat, alam naman natin, nakakain po natin dahil kinakain yan ng mga isda, kasi rin natin namang kinakain. So, in other words, dapat ito ay pag-ukulan ng pansin ng mga LGUs lalong-lalo na sapagkat sila ang may direktang kaugnayan sa sambayanan. The LGUs must take this as a serious problem. Alam naman po natin ngayon ang basura. Malaki na rin, pinagkakagastusan na rin ng malaki ng gobyerno. Pero hindi basta kahit gastos tayo ng gastos kung ang mamamayan ay hindi natin mabibigyan ng tamang edukasyon tungkol sa tamang pagtapon ng basura ay wala din pong mangyayari. So, ang ibig sabihin po dito, alam natin mayroon na pong mga measures, may mga resolution na rin tungkol dito. Pero sa nakikita po natin, ang kailangan po ay tuloy-tuloy na edukasyon. Paano may sasagawa yan? Dapat yan isama sa curriculum. Simula sa kinder hanggang sa college. Nang sa ganun po, yung values na yan for the proper disposal of the proper waste disposal ay ma-inculcate sa as one of the important values ng ating mga kababayan. Maliit na bagay po pero malaking problema ang dulot nito. So, yan po ay isang direksyon na ating inirekomenda. At ito po ay more concern of the LGUs than the national government. Bakit? Sapagkat it concerns with the education of the citizenry. So, pagdating naman sa national level, curriculum approach sa pamamagitan ng DepEd at CHED. Alam po natin, ang ating mga schools, no, ay abalang-abala doon sa tinatawag nilang academic excellence. Pag board course yan, kailangan mga estudyante ko lahat makapasa ng board. Forgetting the important aspect of our daily lives. Yung character building. Especially with respect to waste disposal. Siyempre, lahat yan mahalaga. Pero sa ngayon, unahin po natin ito sapagkat perennial problem itong bahaan. Another thing, of course, related to this, yung anti-corruption campaign with respect to drainage projects, no? Na kailangan masinsin ang tingnan ito kung tama ba yung mga drainage na ginagawa according to specifications. At yung kung ang pera ba na nakalaan dyan ay talagang nagagamit ng husto. Alam mo, may nakita po ako. Isang drainage construction. Nung hindi pa po nagpapagawa ng drainage, ang LGU, hindi bumabaha yung
kaperasong bahagi na katabi ng ilog. Nang gumawa ang LGU, nagpagawa ng drainage na pagkatanda ko, nakalagay doon halagang 11 million. Ayon doon sa poster na nakalagay kung magkano halaga ng project. Bumabaha na. Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga baka tinakpan yung dating yung outlet ng drainage, yung pinaka-imbornal doon na pabagsak sa na ginawa ng developer, private developer para doon sa subdivision. Nung nagpagawang munisipyo, lagi nang binabaha. So, ano ibig sabihin yan? Dahil yung proyekto na yon siguro, naging substandard ang paggawa. So, isa po yan sa maraming problema, isang katotohanan na dapat natin pag-ukulan ng pansin. Hindi po binabanggit natin ito dahil gusto nating atakehin ang gobyerno. Sinasabi natin ito dahil ito po ang number one concern. At ang isa pa rin po dyan, yung mga housing projects, yung ginagawa natin yung Kapatagan, ginagawang housing projects, at saka ginagawa natin mga technoparks. Sinisemento po yan. So definitely, dahil cemented na yan, ang tubig hindi na na-absorb ng lupa. So dire-diretso din po yan sa drainage. At siyempre sa ilog. At dagdag po yan. Contributory din po yan sa pagbabaha. So sasabihin naman natin, hindi naman natin pwedeng hindi pa semento yan. Hindi naman natin pwedeng wala tayong housing projects. Hindi naman po pwedeng wala tayong technoparks. Alam po natin. Pero tingnan po natin kung paano, kung pag ginawa tayo ng mga ganitong proyekto, housing projects, technoparks, dapat po isipin din natin na hindi ito magiging contributory sa problema natin ng baha. Kasi ang nangyayari po dyan, sa kagustuhang tumubo ng itong mga private developers, itong mga technoparks, na pwede naman sigurong ilagay yan doon sa ibang lugar na hindi magiging contributory ng baha sa Metro Manila, halimbawa. So dapat gawin, kaya lang nagtitipid, doon na lang. Kasi ang kanila lang tinitingnan yung profit aspect at saka yung mapadali. Wala silang pakialam sa magiging consequence. So ito po yung mga concerns ng government agencies natin. LGUs pa rin ito sapagkat yung mga buildings na yan, sa kanila kumukuha ng permit yan, yung mga planning, sa kanila yan. Yung mga zoning ordinances. So, panawagan natin po ito sa mga LGUs at sa national government na rin. Kailangan magkaroon po tayo ng batas na mas mahigpit, mas maganda, na dapat ipatupad ng tapat ng mga LGUs. Otherwise, hindi po malulutasan natin ang problema ng pagbaha. Ano po? So, inuulit po natin, nagpapasalamat tayo sa mga heroes bayani natin, sa mga heroes, sa kanilang pagdigtas sa mga nalagay na panganib na ating mga kababayan sa panahon ng ganitong kalamidad. Gayon din po naman sa iba nating mga kababayan na nagbibigay ng relief. Kailangan po talaga ng ating mga biktima ng sakuna ang tulong po natin. Minsan, lalo na kung mahirap tayo, mahirap din po talaga magbigay. Pero kahit kaunti, pag napagsama-sama yan, marami na rin at kaya na rin po. So, marami pong salamat sa ating mga kababayan na nagmamalasakit at nagsasakripisyo
ng buhay sa ganitong mga panahon ng sakuna. Ang pangalawang issue po na gusto kong mabigyan ng pansin ay itong nakakabinging pananahimik ni Speaker Velasco tungkol po dito sa issue ng Makabayan Block sa mababang kapulungan ng Kongreso. Alam po natin na kamakailan lamang na idineklara ng Pangulo na ang CPP, NPA, NDF ay terrorist groups, mga terorista po. At itong Makabayan Block, alam po natin, this is a public knowledge, marami po silang admission tungkol dito, at marami pong direct testimonies ng mga ex-rebels na sinasabi po na itong Makabayan Block party list, ito yung components legal as a legal front ng CPP NPA. In fact, itong mga Makabayan Block party list na ito yung kanilang mga recruiters. Lalong-lalo na ng mga kabataan upang sanayin na maging armado, hukbo bilang regular na kasapi ng NPA. At habang bahagi ng kanilang training bago ka paakyatin sa bundok, ikaw ay gagamitin sa mga rallies laban sa gobyerno. In other words, marami pong o mayroon pong prima facie evidence o probable cause na itong Makabayan Block ay terorista na rin. That being so, dapat po paimbestigahan ito ni Speaker Velasco sapagkat itong Makabayan Block ay kinatawan ng mga nabanggit na organisasyon. Hindi po pwedeng baliwalain ito ni Speaker Velasco at kanya lang sabihin na yan ay mga red tagging lang yan. Kung ang Senado ay nagkaroon na ng inquiry tungkol dito, na kung saan sa maraming pagkakataon, sa mga nakaraang issues, na kapag nagpapaimbestiga ang Senado, nagpapaimbestiga rin halos kasabay ang mababang kapulungan, ang House of Representatives. Pero sa issue na ito ng Makabayan Block, wala pong ginagawa si Speaker Velasco para magpaimbestiga. On the contrary, nagpa-press con pa sa minsan, ang sinasabi niya, itigil na ang red tagging laban sa mga ito. Speaker Velasco, ang paninindigan po ng sambayan ng Pilipino ay hindi po dapat na binabaliwala nyo itong issue na ito. Napakahalaga po ito sapagkat kung mga terorista ang ilang membro ng mababang kapulungan at hinahayaan po ninyo yan, isa kang taksil sa bayan, Speaker Velasco. Nakipag-agawan ka sa speakership na sinasabi mo mas magaling ka doon sa pinalitan mo. Mas karapat dapat ka. Pero itong issue na ito, binabaliwala mo. Bakit? Dahil komunista ka rin? Dahil protector ka rin? O dahil natatakot ka na kapag ginawa mo ito ay patayin ka?
Alin man sa mga nabanggit na dahilan, hindi ka karapat-dapat na maging speaker. Patunayan mo na hindi ka komunista. Patunayan mo na hindi ka protector ng mga teroristang ito. Hindi mo pwedeng sabihin na discretionary on your part to investigate it or not. This is a mandate that you should, since there are allegations to that effect, supported with direct testimonies by this ex-rebel, by their own personal knowledge. Kaya ikaw, hindi mo dapat baliwalain yan. Otherwise, that is a crime on your part. Dereliction of duty. Or worse, that would be terrorism on your part. So, nananawagan kami sa iyo. We are giving you the benefit of the doubt. Make an investigation net. Huwag kang magbingi-bingihan. Huwag mong lulukuhin ang sambayan ng Pilipino. Pinasisweldo ka ng bayan. Nananawagan din tayo sa ating mga concerned citizens. Sampahan po ng kaso. Attorney Gadon, mahilig ka rin magsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyalis ng gobyerno. Bakit ikaw din ngayon ay tahimik laban dito kay Velasco? Baka hindi mo lang ito napapag-ukulan ng pansin. Nananawagan din kami sa iyo, Attorney Gadon. Pag hindi mo to ginawa, Attorney Gadon, bobo ka rin. Di ba malimit mong sabihin yan? Malimit ka magpunta sa PUP at sinasabi mo ang hindi ganito ganyan, bobo. O ikaw, hinahamong kita, Attorney Gadon. Sampahan mo ng kaso si Speaker Velasco kung hindi niya pa imbestigahan itong issue ng Makabayan Black sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pansamantala, mga kababayan, hanggang dito muna tayo. Pero bago po tayo wakas, bilang suporta po sa ating advokasya, mangyari po sana subscribe po natin. Subscribe po ninyo ang ating channel. Ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Maraming salamat po at magandang araw muli sa ating lahat.